Ayan mga lalabs ko, samahan niyo ako, tayo ay gagawa ng chicken arroz caldo. But first, ang ating chicken ay i-adobo muna natin. Ayan, para mas malasa, mas masarap. Ayan. Pagkatapos nating i-adobo ang ating chicken, ay ipa-fry natin yan para mag-crunchy yung kanyang outer. So, yung marination niya, hayaan natin siya na ma-absorb lahat ng chicken. Dumikit lahat doon sa chicken. Para malasang malasa siya. Ayan, baliktarin natin. At yung ating rice naman ay ayan. So mamaya ay isasangkot sa natin ang rice natin. Ito ay glutinous rice. Isasangkot sa natin sa onions na white and ginger, young ginger. Ayan. But first, dito muna tayo sa chicken. At habang ginagawa nga natin yung chicken, tayo naman ay naglalaga din ng itlog. Ayan. Para yung ating arroz caldo ay kompleto ricados. Ayan. Alam nyo guys, kanina ko pa sana ito gagawin. Kaya lang inaatake ako ng migraine ko today. Dahil nga siguro All Souls Day. So ilang araw din akong medyo puyat. Dahil nga andito yung mga brother ko. So alam mo na, pag nandito yung mga kapatid natin, eh hindi naman natin sila laging kasama. So maaga akong gumigising para mamili ng pang-ulam, pamalengke kumbaga. Ayan, so maaga nagigising. Medyo sumakit yata yung ulo ko. Pag bumabata na kasi tayo, ganun ano. So ayan guys, nakita nyo dry up na. Wala na siyang fluid, wala nang sauce. So nakita nyo. Ayan. So pag mamantikain lang natin yan. Para magkaroon siya ng frying texture. Bango guys, promise. At yung chicken nga pala natin, minarinate ko lang yan sa light seasoning ng Knorr. Ayan. Tinanggalan ko lang yan ng label kasi ginamit ko sa vlog. Ilagyan ko ng durog na paminta at sesame oil. Yun lang. Siya nga pala, kunting ano pala, kunting ano to? Kalamansi. So ayan, pwede na yan guys. So nakita nyo, ganda ng pagka-adobo. Tanggalin muna natin para tayo ay magigisa naman ng glutinous. Here. Ganda ng ating chicken. Wow. Nagmantika siya oh. Masakit pa rin yung ulo ko guys. Pag medyo napapalakas yung salita ko. Nararanasan nyo ba yung ganitong sakit ng ulo? Masakit yung sa kaliwang side ng ulo ko. Sabi ko nga, pag nagkakaedad na ang tao, ganito pala. Minsan nakakalungkot din. Kasi hindi maganda yung pakiramdam. Ganda ng pagka-adobo natin guys. Ng ating chicken na pang arroz caldo.
Look at that. Ganda. So, dito na rin tayo magigisa. Ito ay pressure cooker. So, ayan guys. Dito sa nilutuan natin ng chicken, ay dito na rin tayo magigisa. Ayan, yung ating yung ginger at shallot. Yung ating puti na onions para mas malasa. Ayan. Mas masarap guys yung arroz caldo na ginigisa-gisa muna natin yung ingredients. Ayan. Ayan, halo-haloin lang natin para ma-fry siya. Bango. Sobrang bango guys, promise. So, ayan. So, this time, maglagay na tayo ng durog na paminta. So, ito na yung daming dinner. Dito kasi yung youngest brother ko. Bihira lang kasi nagkakasama-sama ang magkakapatid, ano. So, I make it sure na pag nandito yung aking mga sibling, I make something different, no? Lalo na sa mga pagkain, dahil pag sa kanila hindi nila nakakain mabuti dahil sa masyado ng busy. So ayan guys, now ay pwede na nating ilagay ang ating hinugasan na glutinous. Ayan. So ayan guys, pagkalagay natin ng ating glutinous rice sa ating pressure cooker, ay haluin lang natin hanggang mag-incorporate yung mga ingredients na ating inilagay. And isusunod na rin natin yung ating chicken cubes. Saka natin sasabawan at isasara na natin ang pressure cooker. Pero habang inihintay natin na magkaroon ng frying texture ang ating glutinous rice, punta naman muna tayo dito sa ating egg. Yung ating egg ay okay na. Patayin na natin yan. At ibabad naman natin ang ating egg sa running water. Tanggalan natin ng lagyan natin ng tubig para tumikal yung kanyang balat. Ayan. Hayaan lang natin yan dyan hanggang tumikal ang kanyang balat. So, ayan guys, habang nagpapakrunchy tayo ng ating glutinous rice, maglagay naman tayo ng chicken cubes. Ayan. So, ayan, nagkakaroon na siya ng tutong sa ilalim. Maglagay na tayo ng tubig. Enough para maluto siya. At pagka lagay nga natin ng tubig, haluin na natin. So, atin ang tatakpan ang ating pressure cooker para lutuin na natin ang ating arroz caldo rice. And yes, ipi-pressure cook lang natin yan ng 3 minutes. So, magka-count tayo ng 3 minutes the moment na mag-start na siya mag-sizzle. Pero pagkasalang natin, hindi pa siya nag-sizzle, hindi pa tayo pwede mag-count ng 3 minutes. Diyan lang kayo kayong aalis para makita nyo ang outcome. So, ayan guys. Habang tayo ay nagpapalambot ng ating arroz caldo, magpa-crunchy naman tayo ng bawang. Oops. Ayan. Masarap kasi yung arroz caldo na may crunchy na bawang, no? Ayan. So, pag napakrunchy na natin ito, ang last naman natin gagawin ay yung ating onion leeks. Minsan lang natin gagawin yung isang lutuin, so dapat kumpleto ricados.
Masarap din yung arroz caldo na mayroong onion leeks. Oh, ayan, di ba? Halo lang ng halo hanggang mag golden brown. Hanggang mag crunchy siya. Ayan. Normally kasi guys, bumibili na lang ako, no? Yung mga balot-balot na crunchy niya. Pero mas masarap pa rin yun, tayo ang gumagawa. Ayan, malapit na yan. So, ayan guys. Pag ganito na yung texture niya, pwede na yan. Patayin na natin yung apoy. Kasi pag yung nasubrahan pa dyan, yan naman ay papait na. Ayan. So, igilid na natin. Para ma-separate na siya sa oil. Yan. O, diba? Ganda. And then, tayo naman ngayon ay titingnan natin yung ating arroz caldo. Jaran! Oops! Ganda ng pagkaluto. Look at the arroz caldo. Oh, diba? Perfect! Ooh, wow! Ang galing! Diba? Ganda ng glutinous natin, guys. Ooh! Jaran! Ayan, luto na ang arroz caldong masarap natin. Ang ating chicken. Ooh! At syempre pa ang ating egg. Ayan, onion leeks at yummy. Ayan. So, halika at tayo ay maglagay na. Yan. Then, lagyan tayo ng chicken. Lagyan tayo ng egg. Onion leeks. Then, garlic. Ayan, sarap. Oh. Ayan, meron na tayong sarap ng arroz caldo. Ayan. Thanks for watching, everyone. Tito Wena always saying, don't forget to keep loving one another. I love you all, guys, and God bless.